walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So yon. So kararating ko lang galing sa labas. Kumain kami ni No sa Sizzler. Doon kami nagtanghalian. And then, ayan, sino hinihintay ko kasi dumaan siya ng bangko. Tapos, ako naman ay nandito sa baba sa lobby. So, naghihintay. So, syempre, habang naghihintay ako, kanina nakita ko si Mr. Toyota dumaan dyan. So, yon. So, ayun na, niyayakad niya ako uminom mamaya. Ewan ko kung okay. Pero kasi mas feel ko magpamasahe. Alam mo yun? Parang gusto ko magpamasahe ng buong katawan ko. Para, alam mo yun, tanggal stress. Or pwede ko nang gawin yung mga score. Ang dami kasing gagawin ngayon. So, medyo busy ang lola mo. Para bukas, sa Monday, pagpunta ko sa school, iba na yung gagawin ko. Diba? Mas relax na, hindi yung parang gumagawa ka pa rin ng grades kasi nakakaloka yun. Yung alam mo yung mag-encode ng grades, medyo nakakaloka siya. Mas gusto kong gumawa ng lesson plan. So, totoo lang. So, yun. Anyway, so, ang bilis ng araw, no? Ngayon ay Saturday na. So, hindi ko alam kung bukas na ba yung palaspas. So, ang feeling ko bukas na siya. So, hintayin natin siya ng bonggang-bongga. And then, ayan na dumating na siya. So, relax na muna. So, sabi ko sa kanya, dito muna siya, magpahinga muna siya at mukhang pagod. So, yon. So, palaspas na yata sa Sunday, ang pagkakaalam ko. Tapos, bukas. So, sana makapagsimba kahit saglit. And then, ayun na, Holy Week na. So, ang bilis, no? Parang kailan lang. So, ngayon, Holy Week na. So, pag Holy Week, ang ginagawa ko kasi gumagawa ako ng langis ng niyog. Ano ba yung langis galing sa coconut? So, langis ng niyog, ayun. Tapos, maganda kasi yon pag gumawa ka ng Biyernes Santo, mas mabisa. O, diba? So, yon. So, syempre, ang pag-uusapan natin, yung mga kandidata na simple lang pero deadly ang laban nila dito sa Miss Universe. Sino ba to? Sino ba yung mga silent pero deadly ang mga eksena sa Miss Universe Philippines? So meron akong 4 na kandidata na ibibigay sa inyo. Ewan ko kung pasok sa panlasa ninyo ang pagiging silent nila at pagiging deadly nila dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So unahin natin ang pambato ng Pampanga na si Cyril Payumo. Yes, to be honest, kung beauty ang pag-uusapan, sobrang ganda ni Cyril Payumo. Wala akong masabi sa ganda na meron siya. Pang Miss Universe talaga. Para siyang pinaghalong Charlene Gonzalez at tawag dito Susmita Sen. Yung beauty na meron siya. And then gusto ko siya kasi alam mo yun, ang tangkad, ang haba ng bias. Yung nakita ko nga siyang rumapa, grabe, ang lalaki ng hakbang. Sabi ko lang, mabigyan lang to ng proper training, kakabugto. Kaya lang, ayun nga, medyo mahina yung comm skills niya. Pero hindi ko alam kung paano niya ikakabog yun, paano niya ipapalo ng bonggang-bongga yung kanyang comm skills. I wish, di ba? And then, tingnan natin kung kakabog nga ba si Pampanga dito sa Miss Universe Philippines for 2024. And then, another candidate na nakikita ko very silent pero deadly ay etong si Kimberly. Yes, si Kimberly ang pambato ng Australia community, Filipino community. Ako, para sa akin, si Kimberly, hindi ako nasusurprise sa kanya kung parang bigla siyang makakarating sa dulo ng competition kasi nakita naman natin from the beginning pa lang ng competition talagang ma-eksena na siya at grabe yung styling niya, no? Sobrang panalo. Gusto ko yung personality na meron siya, very bubbly. And then tignan natin kung aabot nga ba siya sa dulo ng competition dito sa Miss Universe Philippines. Pero parang feeling ko makikipagsabayan ang Australia dito sa
competition nila. So, kasi nakikita naman natin yung personality niya, very silent lang pero deadly yung mga styling, yung eksena, yung galawan, yung alam mo yun, kaya niya makipagsabayan sa lahat ng front runner. At hindi imposible talagang makarating dito sa dulo ng competition dahil ngayon pa lang nakikita din naman talaga ng tao yung mga galawan neto ni Kimberly ng Australia dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then another candidates na talagang masasabi ko, ay ito talaga, silent deadly talaga to. Ito ay wala nang iba kundi si Chris Stephanie Hanson ng Pambato ng Cebu. Yes! I love sa totoo lang si Chris Stephanie Hanson, yung beauty na meron siya. Hindi mo masasabing hataw na hataw. Siguro dahil hindi na ganun yung tema niya. Kumbaga parang, how old is she na ba? 34 years old. So parang feeling ko, medyo, ang pinapakita niya dito, yung matured woman. Yung, alam mo yun, yung hindi ko kailangan gumalaw ng gumalaw. Sa edad niyan yun, parang kung titignan mo, parang lang siyang 24 years old or 26 years old. Yung beauty na meron siya, kaya niya makipagsabayan sa mga fresh na beauty dito sa Miss Universe Philippines at in fairness sa kanya, iba ang galawan na ipinapakita niya. So, na-expect ko nga na mas hahataw siya, mas kakabog, mas eksena ng bonggang-bongga, bahat, nakakaloka. Kasi talagang very silent and deadly ang eksena niya. So, nag-expect ako sa darating na coronation night, aari ba to ng bonggang-bongga? Eksena ng todo-todo kasi syempre hindi naman to magpapakabog. At dati din siyang binibining Pilipinas reigning queen from Intercontinental, di ba? And then, ayun. So, excited ako dahil iba din talaga yung eksena nito. Sa Miss Intercontinental, naka-third runner-up yata siya o second runner-up kung hindi ako nagkakamali. And then, tignan natin dito sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines kung siya nga ba ang susungkit ng corona ngayong taon na to. But, syempre, nag-expect ako na aariba siya sa coronation night. So, yun. And then, isa pang silent killer dito sa competition na to. Ito talaga very, talaga to. Ang laki ng chance ang masungkit ang corona. Syempre, si Christy Magcarry ng Taguig. Yes! Diyos ko, magtataka ka pa ba kay Christy Magcarry? From the beginning pa lang ng competition, marami na nagsasabi na nako, mukhang si Christy Magcarry ang susungkit ng corona. To be honest, kung total package ang pag-uusapan, isa si Christy Magcarry sa masasabi mong total package talaga dito sa Miss Universe Philippines. Bakit ko nasasabi yon? Dahil sa beauty na meron siya. At kung titignan mo naman talaga yung beauty niya, grabe ha. Talagang ito yung masasabi ko na pwedeng makipagsabayan sa mga Latina. Gusto ko rin yung ipinakita niya sa introduction videos na talagang masasabi ko naman, oh my God, eto na yon, this is it na. Talagang lumalaban talaga ng todo-todo ang Christy Magcarry dito sa competition na Miss Universe Philippines. So, height, ando doon, may height talaga siya. Tapos, alam mo yun yung sobrang sexy niya. And then, plus may beauty. At hindi lang yon, may brain ang lolo mo. Yung alam mo yun, ang ganda ng comm skills niya. Magaling magsalita. Very empowered. And then, nandoon na, yung alam mo yun, kapag naghanap ka ng beauty queen materials, siya ang makikita mo dahil mukha naman talaga siyang beauty queen, di ba? So, yun. So, noon lumalaban siya sa sa tawag dito, sa Binibini Pilipinas. Isa siya sa mga paborito ko talaga kasi gusto ko yung beauty niya. Ngayon medyo may nag-mature na siya eh. But yung napanood ko yung niya, yung introduction video niya, mas naintindihan ko na talagang very matured woman na siya. Kaya niya na makipagsabayan sa lahat ng mga kandidata. So nakikita mo na yung ganda na meron siya. And then sa madaling salita, oh my God, total package talaga yung lola mo. At yung ipinapakita niyang galawan dito sa Miss Universe, simplihan lang pero nandoon talaga na kabugera. At syempre, hindi imposible talaga na makarating to sa dulo ng competition. Diyos ko, eto pa. Parang feeling ko, lalaban talaga siya ng bonggang-bongga. So, hindi ako magtataka kung siya ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to dahil sa mga ipinapakita niyang galawan, beauty, body, brain, talagang masasabi mo, ando doon sa kanya. And then, parang feeling ko, siya talaga yung pwedeng sumabay din sa mga Latinas na magkukumpete sa international pageant. So, maganda kung siya yung ipapadala din
natin sa Miss Universe kasi hindi tayo mangangamba kasi kaya niya makipagsabayan. Pero syempre kailangan niya pa rin ng matinding training dahil medyo hindi kabog yung kanyang pasarela. So yun, ayun lang yung problema sa kanya. But the rest, I think konti na lang yung ipapalis sa kanya kasi laban na laban talaga ang lola mo. Diba? Diyos ko, maghahanap ka pa ba ng iba kung ando dyan na yung mga complete package. So yon, so sila yung mga nakikita ko na talagang mga silent pero deadly dito sa Miss Universe Philippines. Yung alam mo yun, pag gumalaw na sila, wala ka nang masasabi dahil alam mo naaariba talaga sila ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Universe Philippines. But ang tanong ko sa inyo, sino kina Australia, Taguig, Pampanga at syempre Cebu ang gusto ninyong manalo ng Miss Universe Philippines for 2023 at 2024? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung video natin today at yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa chika dito sa Samsung TV. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.